Sa Pokemon Center, nagmakaawa sina Jessie, James at Mime Jr. sa mga bida na iligtas si Meowth. Pumayag ang mga bida sa isang pansamantalang pakikipagbati upang maibalik sina Max at Meowth. Umalis ang Team Rocket, ngunit tinanong ni Nurse Joy kung saan sila pupunta, kaya muling nalungkot ang Team Rocket dahil hindi nila alam kung saan. Tinanong ni Solana ang mga Ranger gamit ang aparato tungkol sa Solar Wind at nakatanggap ng sagot. Ang Solar Wind ay ang hangin mula sa araw, ang init at liwanag na natatanggap ng mundo. Nakakuha siya ng sagot na ang mga dark spot sa araw ay dumarami at umuunti tuwing 10 taon, tila ito ang nagdulot ng geomagnetic disturbance, ngunit sinabi ni Solana sa kanila na nasa loob ng kuwebang pinuntahan nila kanina ang pinagmulan ng disturbance. Nasa isang kakaibang espasyo sina Max at Meowth. Hindi naaalala ni Meowth na sinaniban siya at dumating ang Deoxys. Gustong malaman ni Max kung nasaan sila, kaya muling ginamit ng Deoxys si Meowth upang makipag-usap. Sinabi ng Deoxys na nasa silid sila nito at wala sa kuweba. Sinabi rin nito na nanggaling siya sa kalawakan, sakay ng meteorite, at napakalamig doon at napakatahimik. Ganun pa man, bigla siyang nakarinig ng malakas na ingay nang bumagsak ang meteorite. Naging malaya ang Deoxys, ngunit muling nakaramdam ng pangungulila. Sinabi ni Max na hindi na ito nag-iisa dahil kasama na nito ang lahat ng Pokemon sa planeta. Ang mga bida, si Solana, si Nurse Joy, at ang Team Rocket. Wala nang nakikitang geomagnetic disturbance si Brock na nangangahulog ang ayos na sina Pikachu at Plusle. Sumigaw sina May at Jessie upang tawagin sina Max at Meowth, ngunit walang sumagot. Kaya, pinalabas nila sina Sceptile, Marshtomp, Swellow, at Combusken upang tumulong. Tinanong ni Ash kung ano ang gagawin kapag nakaharap muli nila ang Deoxys at sinabi ni Solana na maaari niya itong hulihin at paggamitin ng recover dahil nasasaktan ito. Bigla nilang naramdaman muli ang pagyanig ng kuweba at naroon na naman ang geomagnetic disturbance. Pumasok si Pikachu sa loob ng bag ni Ash at kinuha naman ni Joy si Plusle. Sa loob ng silid ng Deoxys, muling nakaramdam ng sakit ang Deoxys. Naputol ang ugnayan ng Deoxys at ni Meowth, ngunit hindi alam ni Meowth na sinaniban na naman siya. Nagsimulang mawala ng lakas ang Deoxys habang nakita naman ng mga bida ang bumukas na portal kung saan naroon sina Meowth, Max, at ang Deoxys. Lumabas ang Deoxys at lalong sumama ang pakiramdam ni na Plusle at Pikachu. Nagsimulang kumuryente ang meteorite at ipinapakita ng mga marka sa aparato ni Brock na napakalakas ng geomagnetic disturbance hanggang sa sumabog ang aparato nito. Alam na ngayon ni Solana na ang meteorite ang nagdudulot ng disturbance. Tumakbo palayo ang Team Rocket, si Nurse Joy, ang mga bida, at si Solana at sumabog ang meteorite. Kinalaunan, ginising ng mga Pokemon ang lahat. Napansin ni Solana ang isang liwanag mula sa kuweba at napagtanto na ang enerhiya ng araw kasama ang enerhiya mula sa meteorite ang nagpabago sa core ng meteorite sa Deoxys. Ganun pa man, nasasaktan ng Deoxys dahil sa pinagsamang mga enerhiya kaya pumasok ito sa isang portal. Naisip ni May na gusto itong sabihin ng Deoxys sa kanila simula pa noong una, at si Meowth ang naging translator nito. Gayunpaman, nakapansin sila ng paparating na thunderstorm. Muling lumitaw ang Deoxys at naghanda na si Solana na hulihin ito, ngunit sinabi niyang kailangan niya ang tulong ng Pokemon ng mga bida upang pabalikin sa normal na anyo ang Deoxys. Nagbago ang Deoxys sa attack form nito at gumamit ng Psycho Boost, kaya gumamit si Sceptile ng Bullet Seed, si Combusken ng Flamethrower, at si Marshtomp ng Water Gun. Hindi napigilan ng mga atake ang Psycho Boost, bagamat nakaiwas ang lahat sa atake. Paulit-ulit na gumamit ng Psycho Boost ang Deoxys at pagkatapos ay nagbago sa speed form. Gumamit ng Bullet Seed si Sceptile at sinundan naman ni Swellow ang Deoxys. Gumamit ng Aerial Ace si Swellow na tumama sa Deoxys, pagkatapos ay gumamit naman ng Quick Attack, ngunit nagmintis. Gumamit ng Aerial Ace si Swellow upang umiwas, ngunit nagawa pa ring matamaan ng Deoxys si Swellow. Sumabog ang enerhiya ng meteorite at lumakas ang hangin. Nagpakawala ng Solar Beam si Sceptile, ngunit umiwas ang Deoxys. Sumabog ang meteorite na lumikha ng marami pang pagkawasak. Mabilis na nagpabago-bago ng anyo ang Deoxys, isang bagay na hindi nito makontrol. Akmang huhulihin na ni Solana ang Deoxys, ngunit umiwas ito. Tumalbog sina Max at Meowth sa mga kakaibang bagay sa loob ng silid ng Deoxys habang sumasabog ang meteorite. Inilabas ni May at Jessie sina Meowth at Max mula sa silid ng Deoxys. Inatake ni Sceptile ang Deoxys, sumampa rito at nagpakawala ng Solar Beam. Bumalik sa normal na anyo ang Deoxys at muli itong sinubukan na hulihin ni Solana. Sa pagkakataong ito, nahuli ni Solana ang Deoxys at pinagamit ito ng recover para ayusin nito ang kanyang sarili. Sumabog ang meteorite, ngunit gumamit ang Deoxys ng safeguard upang protektahan ang lahat. Natapos na ang sakuna dahil tumigil na ang geomagnetic disturbance. Ginamit ng Deoxys si Meowth upang makipag-usap at sinabi kay Max na kaibigan niya ito.
Nagpa siya itong umalis upang libutin ang mundo. Umalis ang Deoxys at lumikha ng isang aurora. Nagulat si Solana sa HQ na nakompleto na niya ang kanyang misyon. Tumigil ang mga bida upang magpahinga. Umalis sina May at Ash upang kumuha ng tubig. Nakita ni May ang magandang lawa at ninais na magpahinga doon. Bigla silang nakakita ng isang gintong Sudowoodo. Nagpa siya si Ash na hulihin ito. Gumamit ng Thunderbolt si Pikachu upang pabagsakin ito at inihagis ni Ash ang kanyang Pokeball, ngunit hinampas ito ng Sudowoodo pabalik sa ulo ni Ash, kaya nawala ng malay si Ash at nakatakbo palayo ang Pokemon. Kinalaunan, sinusubukan ni Ash at May na kumbinsihin si Brock na nakakita sila ng gintong Sudowoodo, ngunit ayaw nitong maniwala. Gutom na si Max dahil hindi kumuha ng tubig sina Ash at May kaya hindi sila nakakain, bagamat sinagot siya ni Brock na wag na siyang mag-alala dahil kakain na sila sa isang restaurant. Gayunpaman, nalaman nilang isa pala itong bar na puno ng mga kahina-hinalang tao. Nakita ni May ang isang poster ni Lillian tungkol sa gaganaping Pokemon contest sa Mulberry City. Dahil madadaanan naman nila ito patungo sa Pewter City, sinabi ni Brock sa kanya na ayos lang na pumunta sila roon. Sinabi ni May na gusto niya munang hulihin ang gintong Sudowoodo para magamit niya sa contest at nakuha niya ang atensyon ng mga gangster. Sinabi ng mga ito na narinig na nila ang tungkol sa gintong Sudowoodo at ikinwento na may isang bagay sa bundok na ginagawang ginto ang sinumang Pokemon na kumain nito. Pinalibutan ng mga bida ng mga gangster na gustong malaman ang lokasyon ng gintong Sudowoodo, ngunit nakita ni Max ang isang bata na sumisenyas kaya gumapang sila sa ilalim upang sundan ang bata. Narinig ng Team Rocket ang kwento at gusto nilang makuha ang gintong Sudowoodo. Dinala sila ng bata sa loob ng kanyang bahay at nagpakilalang siya si Keenan. Nagpakilala rin ng mga bida at kinumpirma ni Ash at May na nakita nila ang gintong Sudowoodo. Naniwala si Keenan sa kanila dahil sa kanya ang Sudowoodo na iyon. Ipinakita ni Keenan sa mga bida ang kanyang larawan na kasama ang kanyang gintong Sudowoodo. Narinig sila ng Team Rocket at naisip ni Meowth na makabubuting hulihin nila ang gintong Sudowoodo at ibigay sa kanilang boss para maidagdag nito sa gintong koleksyon nito. Sinabi ni Keenan na malakas ang kanyang Sudowoodo laban sa mga water-type Pokemon. Gustong malaman ni Max kung saan ito nanggaling, ngunit sinabi ni Keenan na hindi niya alam. Sinabi ni Brock na nag-e-evolve ang Onix na isang rock-type patungong Steelix na isang steel-type, kaya pwede rin na maging ginto ang isang Sudowoodo kung malapit ito sa isang minahan. Sinabi ni Ash na dapat nilang tulungan si Keenan na mahanap ang gintong Sudowoodo dahil tinulungan sila nitong makalabas sa bar kahit na ayaw ni Keenan ng anumang tulong. Dumating ang Team Rocket sa lawa at naisip ni Jessie na kailangan nila ng pain upang makuha ang Sudowoodo. Ang paghahagis ng isang normal na Sudowoodo sa lawa ay magpapalitaw ng isang diyosa at dahil sa kagandahan ni Jessie, ibibigay nito sa kanya ang gintong Sudowoodo. Dahil wala silang Sudowoodo, pinagbalat kayo na lang nila si Meowth bilang Sudowoodo. Gayunpaman, bago pa nila masipa si Meowth papunta sa lawa, lumitaw ang gintong Sudowoodo mula sa ilalim ng lawa. Nagsasalita ang Sudowoodo pero hindi ito maintindihan ni Meowth dahil kung ano-ano lang ang sinasabi nito, kaya sinabi ni Jessie na wag na nila itong intindihin at hulihin na lang agad. Binigyan ni Meowth si Jessie ng kagamitan at lumusong ito sa lawa upang hulihin ang gintong Sudowoodo. Maya-maya pa ay umahon si Jessie na dala na sa net ang gintong Sudowoodo. Dumating ang mga bida at iginiit na ibalik ang Sudowoodo. Sinabi ni Jessie sa kanila na nakuha niya ang Sudowoodo at kanya na ito. Tinawag ni Keenan ang Sudowoodo pabalik sa Pokeball, ngunit nagtago ang Sudowoodo sa likuran ni Jessie at si Jessie ang tinamaan ng laser. Sinabi ni Ash na mukhang ayaw nang bumalik ng Sudowoodo kay Keenan, kaya pinalabas ni Brock si Bonsly upang kausapin ito. Pinakiusapan ni Bonsly ang gintong Sudowoodo na bumalik na ito kay Keenan, ngunit nainis ang gintong Sudowoodo at tumakbo palayo. Sinundan ito ni Keenan upang kunin. Tinanong ng mga bida si Keenan kung may ginawa ba siya na ikinagalit nito. Umamin si Keenan na gumawa siya ng isang eksperimento upang palakasin ito. Gusto niyang alisin ang kahinaan ng kanyang Sudowoodo laban sa mga atake ng water-type Pokemon. Nagtagumpay siya, ngunit naging ginto ang buong katawan ng Sudowoodo at naging magagalitin ito. Sinabi ni Keenan sa mga bida na nakahanap na siya ng paraan upang maibalik ito sa dati, ngunit hindi niya ito magagawa kung laging tumatakbo palayo ang Sudowoodo. Tutulungan pa rin siya ng mga bida na makuha ang Sudowoodo, na lubos na ipinagpasalamat ni Keenan. Lumabas ang Sudowoodo mula sa mga bush, ngunit tinambangan ito ng Team Rocket. Tumakbo ang Sudowoodo habang umiiwas sa mga lambat na pinapakawalan ni Meowth hanggang sa makarating ito sa bayan at makapasok sa bar. Binati ng Sudowoodo ang mga gangster at biglang tumakbo palayo upang hindi siya mahuli ng mga ito. Namataan ni Keenan ang Sudowoodo na hinahabol at sinabi dito na nakahanap siya ng paraan upang ibalik ito sa dati, ngunit lumiko ang Sudowoodo sa ibang eskinita at hindi siya pinakinggan.
Natakasan ng gintong Sudowoodo ang mga gangster, ngunit inatake ito ng robot ng Team Rocket. Umiwas ang Sudowoodo at dumating ang mga bida. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt sa makina, ngunit hindi ito tinablan. Akmang kukunin na ng robot ang Sudowoodo, ngunit ginamit ni Keenan ang kanyang pala upang pigilan ang robot. Gayunpaman, inatake siya ng robot at tumilapon palayo. Akmang kukunin na ng robot ang Sudowoodo, ngunit hindi sumuko si Keenan at hinawakan sa binti ang robot. Naantig ang damdamin ng Sudowoodo sa pagliligtas sa kanya ni Keenan, kaya tinakal nito ang robot at sinundan ito ng brick na sumira sa makina. Gumamit ng Thunderbolt si Pikachu upang patalsikin ang Team Rocket. Humingi ng tawad si Keenan sa Sudowoodo at pinatawad naman siya nito. Gusto pa ring hulihin ng mga gangster ang Sudowoodo, kaya tumakbo palayo ang mga bida, si Keenan, at ang kanyang Sudowoodo pabalik sa kanyang bahay. Sa loob, hinila ni Keenan ang isang lever at bumalik na ang Sudowoodo sa orihinal nitong estado. Naglakad ang mga bida, si Keenan, at ang Sudowoodo sa bayan, habang patuloy pa ring naghahanap ang mga gangster sa gintong Sudowoodo. Sa huli, nangako si Keenan na hindi na niya pababayaan ang kanyang Sudowoodo, at sinabi naman ni May na nasasabik na siyang magkaroon ng pagkakataong makuha ang kanyang huling ribbon sa Mulberry City. Iniwan na ng mga bida sina Keenan at Sudowoodo, na kumaway naman upang magpaalam sa kanila.